Narito na tayo sa ikalawang markahan, unang linggo, unang araw ng ating module. Ang ating aralin ay nakapaloob sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natatalakay ang konsepto at salik na nakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. At para naman sa ating layunin, natatalakay ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya. Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang kahulugan at konsepto ng demand. Alam mo ba na mayroong dalawang sangayang economics? Ito ay ang microeconomics at macroeconomics. Sa ilalim ng microeconomics, narito ang sambahayan. Ang sambahayan ay mayroong demand ng mga produkto at serbisyo. Samantala, ang bahay kalakal naman ay ang nagpo-produce at gumagawa ng mga supply ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng sambahayan. Sa makatuwid, ang microeconomics ay tungkol sa galaw at desisyon ng bawat producer at consumer. Ang desisyon ng bawat individual ay napakahalaga sa pag-unawa ng ating ekonomiya. At isa sa sinusuri ng microeconomics ay ang gawi at pag-uugali ng consumer sa pamilihan. Isa sa nakakaapekto dito ay ang konsepto ng demand. Ano ang kahulugan ng demand? Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng consumer na bumili ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan at pangangailangang produkto at serbisyo. Ang tawag sa mga bagay na ito ay demand. Ngayon ay ating tukuyin kung ano naman ang quantity demand. Ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng produkto at serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Alam mo ba na mayroong batas ang demand? Ano nga ba ito? Sa batas ng demand, kapag bumaba ang presyo ng mga bilihin, tataas naman ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin, bababa ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Sa law of demand o batas ng demand, when the price goes up, quantity demanded goes down. When the price goes down, quantity demanded goes up. Kung ating papansinin, mayroong inverse relationship o magkasalungat na relasyon ang presyo at ang demand. Ang tanong, bakit nga ba magkasalungat ang presyo at ang demand ng tao? Ito ay dahil sa substitution effect at income effect. Sa substitution effect, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura ang presyo. Kung sa gayon, nababawasan ang dami ng demand ng mga produktong may matataas na presyo dahil naghahanap ang mga tao ng kapalit na mas mura ang presyo. Sa kabilang banda, sa income effect naman, kapag mababa ang presyo ng mga bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita o sweldo ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Samantala, kapag tumaas naman ang presyo ng mga bilihin, lumiliit ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng produkto at serbisyo. Iyong tandaan ang mga sumusunod na impormasyon. Ang konsepto ng demand ay tumutukoy sa produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Sa batas ng demand, kapag tumaas ang presyo,
ay bababa ang demand. Samantalang, kapag bumaba ang presyo, ay tataas ang demand.